ang pinasa namin ay yung tinatawag natin enhanced basic education. Ano po yun? Or the K-12. Alam ko, maraming hindi gusto. Meron siyang negative impact dahil hindi po siya naipatutupad ng Department of Education ng tama. Curriculum or courses na isinusubo sa ating mga estudyante ay hindi akma sa batas na aming pinag-usapan na dapat po yan ay industry-based, dapat po ang bata hindi pupunta sa Manila, dapat po dito kung anong industry, yung pong kursong yun ang ituturo at 2025, there will be a mandatory review of the K-12 and being the principal author of this law, that motivated me to go back to Congress. Sa tulong po ng Diyos, sa tulong ng lahat, sa tulong ng ating mga kababayan, sana po makabalik kami sa Kongreso. Siyempre, kasama ang aking partner. Ano ang aking gagawin? Ano ang aming gagawin kung kami ay muling mailuluklok o makakabalik sa Kongreso? Number 1, gusto ko po sanang bigyan ng free legal counsel ang aming mga guro dahil ang bata ngayon ay hindi na takot sa guro. Ang guro ay takot sa mga estudyante. At dahil dyan, ang aming mga guro ay nabubuli at gusto ko po silang bigyan ng libre na mga legal na lalo na sa may kinalaman sa kanilang hanap buhay. Gusto ko rin po sana ng aking mga guro ay mabigyan ng special lane, lalo na po sa mga public transport, sa mga hospital, at special discount sa kanilang mga gamot, lalo na sa kanilang nararamdaman na karamihan po dyan ay may congressional stress, classroom stresses or organization stresses, kung saan sila ay may hypertension, sana mabigyan din po sila ng discount sa kanilang mga gamot at ganun din sa mga materials na kanilang ginagamit sa kanilang pagtuturo. At syempre, palakasin ang voucher system or ESC program kung saan sa panahon po namin ay in-enhance namin. At ngayon, ang inyong mga anak na nag-aaral sa public schools ay pwede pong pumasok sa mga private schools sa secondary level kung saan po ay pwede nating dagdagan ang kanilang subsidy ng mga private schools na accredited by the Department of Education na makapag-aral ng libre. Through the subsidy program of the government, palakasin po natin yan, dagdagan, lalo na sa mga area na wala pong mapapagtayuan ng mga eskwelahan in the city of Manila or other areas perhaps dito sa probinsya natin para madiklat ang public schools. Ibigay po natin sa private school na mas maganda at hindi magkaroon ng exodus of teachers from the private school to the public school dahil mas mataas po ang sweldo sa public schools. At syempre, we want to extend that program sa elementary dahil ngayon ay secondary or high school pa lang po ang voucher system. Isa po yan sa napaka-importanting programa para ma-resolve natin ang congestion sa public schools. Ilan lang po yan. Dahil pag tinapos ko to, gusto ko po kasing bigyan ng attention or kwento kung bakit po ako ay napasama kay Nene. Gusto niyo marinig? Hindi po ako magsasabi ng kahit isang salitang walang katotohanan. Ako po ay nandito at ako'y maninindigan at buong tapang kong sasabihin ng A-Teacher Party List po ang inyong lingkod ay buong puso, buong tapang na susuporta sa kay Nene Sato. Bakit po? Napakatagal na panahon na pinag-isipan. Wala po kaming issue, personal man o negosyo. Walang kinalaman, sinabi niya, ang alahas na nabili sa akin o mga lupaing nabili sa akin. Wala po yan. Walang kinalaman. Walang isyong personal. Ang totoo sa pagkakataong ito, sa unang pagkakataon, sasabihin ko po na ang dahilan ng ito ay si Governor Gadiano at saka si Vice Governor Tayang. Bakit natahimik kayo? May kaharap, 5 kaming nag-usap. Diana, Governor,
Nandyan po ang isa na nominee. Ako, 5 po kami doon. Nang sinabi po, unang-una, that was sometime September of 2023. Ako po ay nagpunta sa opisina niya. Ito po, live tayo eh. Ito'y patutunayan ko. At handa po akong harapin. Anyway, may abogado naman ako dito. Okay? Bakit ako bilib sa kay Governor Lechano? Sinabi ko, mukha nga yatang nagkakahiwa-hiwalay na tayo. Baka hindi niyo po alam, ako ay isa sa founder or nanay ng TGT. Alam niyo po ba yun? Bakit naman mahina? Bakit parang ayaw niyong makinig? Gusto niyo ipagpatuloy ko ang kwento? Now, September, ako ay gumawa ng paraan para magkasundo-sundo. September yun at may picture kami. Andoon ang Vice Governor, nandoon ang Governor, andun po ako at si Congressman Odi Tariela. Sabi ko, ang hirap nito. Magkasundo kayo. And even, si Coco Minjola, hindi niya po pwedeng itanggi ito. At si Diana ay nagkakaroon ng sabihin natin pagkakahiwalay sa mismong hotel ko po sa Isla de Oro nang sila ay pinagharap ko na dapat ay magsama-sama tayo dahil kung tayo ay maghihiwa-hiwalay, walang mangyayari sa ating laban. December, nagkaroon po kami ng Christmas party. I thought all the while na lahat ay okay na. Subalit, dumating ang January, abay pinatulad ang chismis. Totoo po na kami ni Nene ay hindi magkasama kahit kailanman sa politiko. Pero, sasabihin ko sa inyo na sa 6 na taon na aming pagsasama, hindi rin masyadong malusog ang aming pagsasama dahil po may kanya-kanya kaming prinsipyo sa buhay. May pagkakataon na kami ay nasa commission on appointments, ay nagtatalo po kami. Dahil, siyempre, iba po yung, akala niya noon ako ang lalaban ng gobernador eh. Sabi kong, alam mo ka kung hindi ako lalaban. Yan po yung mga totoong istorya. Pero, pagkatapos po niyan, kami magkasundo at siya po ang unang talagang sumama sa akin nang ako'y umiyak nang ang Department of Education Secretary ay hindi gusto ko. Lahat sila nandun na, nag-iisa lang po ako. Nang ako ay tinawagan, siyempre, ng presidente ng aming Senate at sabihin, i-confirm nyo na yan. Aba, ako isa sa CR at ang aking kaibigan na si Nene, ang kababayan kong si Nene at si Sandy sa Ocampo. Kami po ay nagmerienda at ako po ay nalungkot. But anyway, vindicated na po ako sa nangyari yon. So, yan ang simula or sabi namin, papaano kami na kahit hindi kami nagkasama at ngayon magtataka kayo kung bakit nagkasama. Nang sinabi po, ito na, January, pinatulan ng chismis. Ang sabi po, kaya naman ganyan si Congresswoman Fortuna ay hindi ko napagbigyan sa mga proyekto na ibinigay sa kay Binasas. Ano po naman? State ko po ang totoo. Sabi ko, excuse me. Walang kinalaman at baka gusto nyong malaman na dapat yung proyektong ibinigay kay Binasas na yan ay pambayad sa number 22, 23, and 24. Hindi natuloy dahil sa porsyento na napakalaki according sa kanila at hindi tinanggap ni Binasas. Yan po ang totoo. Bakit nahimik kayong lahat? Ayaw niyo ang kwento ko? Pangalawa, nang patulan, wala naman daw kaming nagawa ni Edgar Chano. Wala namang naitulong sa akin yan eh. Ako daw, paano naman kako kaya yung mga tao, mga kamag-anak ko, mga taong ginastusan ko, pinakain ko at nagkabit ng mga tarpaulins, wala pala. At dahil sa kanyang mga kamag-anak at sa kanyang mga pera, yun daw po ang nagdala sa kanya. Ngayon, nung kami ay nagharap
That was some Ed. That sometime February or January. Sa Westin Hotel po, 5 kami. Ang sinabi, ito, live to, ni Ed Gadiano sa akin, ni Governor Gadiano, ang tingin po kasi hindi po ako makonvince eh. Pinagsasama-sama ko po talaga, hindi pwedeng magkahiwalay. Pero nung si Ed Gadiano na po, or si Governor Gadiano na po, ang nagsabi sa akin na, ang tingin po kasi sa akin, ma'am, ni Odi, ako ay gusgusin. Hindi po ito ako nagsisinungaling, ha? Baka mamaya paglabas ko dyan, patayin na ako eh. Okay lang. Ibig sabihin, handa na ako. I-confess sa inyo lahat ang dahilan kung bakit ako nasa kay Nene. Pangalawa, si Diana, si Vice Governor, ano sabi niya? Ako nga rin po eh. Mga tupad. Wala nga po eh. Mayroon nga ang proyekto. 30 million eh. Nakapag-advance na. Nabayaran na sa kontraktor. Binawi. Pero nakapagbigay ng SOP. Hindi ko po alam kung paano ibinigay. Sila po ang tanongin nyo. Yan ang dahilan. Walang dahilan para ako ay magsinungaling sa taong bayan as an educator. Bawal sa akin. At kilala po ako ni Nene. Maninindigan ako sa taong bayan, para sa taong bayan at sa bayan o probinsya ng Occidental Mindoro. Anong sabi sa akin? Birthday, July 28. Binigyan pa rin po siya ng pagkakataon. Medyo mabigat sa dibdib ko. April 1st, bukas nga pala, advance happy birthday to the governor. Birthday niya, ako'y pinagsalita. Ang sinabi ko po, kung may chismis, dapat ay hindi pinapatulan. Dapat po ay marinig nyo sa pamumuno o bibig ni Governor Gadiano. Nandyan din po ang, sabi ko, si Congressman Odi Tariela at ang inyong lingkod. Buo ang TGT. Pero yun po'y against sa kalooban ko. And even before that night, si Mayor Bong Marquez, ang tatay ni Ryan Gadiano, balita na kasi na ako ay humiwalay. So ngayon, sinabi ko po, ito yung dahilan. Kayo na po ang humusga. At alam kong tatanungin sa akin, at maraming beses na akong tinanong, ang sabi ko, bigyan na lang muna natin ng privacy. Bigyan na lang muna natin ng panahon kung sila ay talagang magpapakita ng tunay na sinusuportahan nila. Kaya July 28 birthday ko, itinaas ko po ang kamay ni Nene Sato at doong gabing yun din. Umaga, ito sa confession na to, no? Sinabi po sa akin ni Governor Gadiano at isang titindig, siguro nakita nyo, yung second nominee. Very close po yan kay Governor Ed Gadiano. Sinabi niya sa akin, galingan nyo ang paghawak ng mga leaders ko. Yan ay ipagkakatiwala ko sa inyo. At ngayon, lahat ng leaders ni Governor Ed Gadiano sa Manica at Magsa ay nakasuporta sa kay Nene Sato. Sana naririnig niya. Ako po ay may isang salita. Ako ay may paninindigan. Wala akong takot at marahil ay kaya nagkakasundo kaming dalawa. Saan nyo man kami iharap, hindi kami aatras. Sabi nila, magsama-sama kayong walang pera. Totoo, hindi kasing dami ng pera nila ang pera namin. Pero mas marami tayong walang pera na magdadala at magbabalik sa amin sa Kongreso. Tama po ba yun? Okay, ipinagyayabang nila ang mga ayuda, ipinagyayabang nila ang mga ex. Ano patupad? Sa 9 na taon kong paglilingkod sa Kongreso, never na nakita nyo
ang mukha ko. Libo po ang naibigay ko dito. Pero, natao yun ha. Pero, hindi nyo kahit minsan nakita ang mukha ko. And never na nakita nyo may a teacher party list doon po. Bakit? Yang lahat na yan ay pera. Nating lahat. Pera ng taong bayan. Walang dapat ipasalamat. Tanggapin ng tanggapin. Ibulsa ang pera. Iboto ang porsyonada. Yabang. Una, nang siya ay umupo. Bakit hindi ko alam? Party po ako noon. Pero hindi ko to para siraan siya. Kundi hingin ang tunay ng inyong puso at pag-iisip. Sabi nila walang nagawa. Ano daw ba ang magagawa o nagawa mo sa mahigit tatlong dekada na pag-upo mo? Bulag ba sila? Excuse me, sino ang maniniwala sa inyo na walang nagawa si Nene Sato? Simulan na po natin sa panahon pa ng Mindiola or Medalya. Sinundan ng Villarosa ni Nene Sato. Aba, hindi po ganyan kaganda. At kung walang nagawa ang mga nakaraang namumuno, wala silang ipagpapatuloy at hindi dapat ikatuwa ang mga proyektong nakikita niyong widening. Excuse me, alam po namin yan na yan ay National Development Program na kung saan ang national government dadalhin sa pinakamahirap na probinsya at paglaki. Hindi ko po ipagpapalit ang kaluluwa ko. Huwag niyang gawin na para bang pasalamat kayo na may 20 billion na darating dito. Paglaki ng proyekto, paglaki ng inyong dinadalang infrastruktura, paglaki ng SOP. Bakit hindi po namin alam yan? Never! Tanungin nyo yung kontraktor ko. Wala na akong pakialam. Sinong unang kumalaban kay Nene? Mga tao na pinalaki, mga taong pinalamon, mga taong binigyan ng katungkulan, kinonsider ng mga anak, nasaan po sila? Siguro nagtataka kayo, abay magkalaban kami dito. Bakit kami ay magkakampi? Sa totoo lang po, kami magkakampi. Ano pa po ang pwede kong sabihin? Huwag niyong kakalimutan, huwag niyo pong we cannot go forward kung wala pong nagsimula. Kaya kung wala silang utang na loob, ang kanyang mga bloggers, ang kanyang mga, ano ba tawag dyan? Hindi kasi ako born, ha? Yung kanyang mga bloggers, sinabi ko, wala kang nagawa. Excuse me, bulag ba sila? Wala silang itutuloy. Walang malaking kita sila ngayon kung hindi sa naiiwan mo ng mga proyektong sinambot niya at lahat sa ito. At tandaan nyo, kung siya ay muling mananalo, abay yung 20 billion, abay swerte. Pwede tayo lahat magkaroon ng pera. Pero, kung siya may iwan yan, po'y matatalo or mananalo muli, makakabalik na muli ang ating kongresista. Siya po ang magpapatuloy na yan. Dahil yung 20 billion na yan, unless yan ay i-implement nang wala sa panahon, pero election na po ngayon, I hope na may election ban na, no? Na hindi na ma-implement yung mga proyekto niyan para may bigay sa taong bayan, mailagay sa tamang pundo na sa development ng ating probinsya na talaga namang nasaan tayo. Okay? Kayo na po ang sasagot. Kaya ako ay humaharap sa inyo na sana po ay magkaroon ng kakampi ang ating kongresista, ang ating congressman, Nene Sato. Tandaan po ninyo ito, ha? As legislator, na katulad po namin, kami ay dapat nakafocus sa batas na dapat ano ba ang problema ng ating probinsya. Nang sa ganon ay makapaggawa kami ng mga batas na makatutulong i-uplift. Ano yun? Sinasabi mo?
Okay? So in short, makapag-uplift or maibsan ang kahirapan, anong batas ang pwedeng i-duplicate sa ibang distrito? Yan po ang focus, kaya nakapagkamalala kaming congressman dahil sa lintik, nakapokus sa mga proyekto na dapat ay sa batas. Yun po ang ginagawa ng isang legislator. In short, yung mga proyektong yan, may nagsabi na ba sa inyo kung magkano ang tinatanggap ng isang congressman? Gusto niyong malaman? Sa panahon namin, totoo po yan. Siguro, less than that time ay nasa 1,000,000 tayo. Okay? Kaming dalawa ay naging miyembro ng Commission on Appointments. Batas. Sabihin natin, napakalakas or very, sabihin natin, powerful commission or committee or commission, no, ng Kongreso at ng Senado. Kaya naiinggit po sa amin si Loren Ligarda. Sobra naman kayo, tiga-Occidental Mindoro. Dala-dalawa kayong nasa Commission on Appointment. And wala po kaming kinatakutan that time kahit national issue. Nene, no? Nang kami ay headline sa ABS-CBN dahil hindi po lahat namin na-confirm ang gusto nila kung ano yung gusto ng iba na may mga personal vested sinungaling, mga ganyan po, hindi po nakapasa sa amin yan. Kaya sabi nila, kami daw ay parehong tigre. Ay okay na lang yun, basta tigre sa ikagaganda po ng bayan natin. Okay. Napakahaba. Siguro magtanong na lang tayo. Ano pa ang gusto nyong malaman? Buhat sa akin, or masasagutin ko sa inyo. Ano mang katanungan nyo about kung sila'y magsisinungaling na hindi nila sinabi sa akin desisyon bakit ako ay sumama kay Nene, bahalan ang Diyos. At gusto kong sila mismo ang tanongin nyo. Kaya ako'y nagpapasalamat din sa aking gobernador. Pinagkatiwala niya pong lahat ang kanyang mga leaders dito sa Samarica at sa MAPSA na para suportahan po ang ating Congresswoman Nene Saro. Okay po. Ano pa bang isusumbong ko sa inyo? Siguro tapos na. Basta wag po ninyong kakalimutan sana. Nag-iisang window rin nyo. Anong number namin? Ilan ang ibinuboto? Isa lang. Pakiuna po nasa likod ng balota. Dahil pag bumoto kayo ng more than one, invalid, useless. Again, nagpapasalamat po ako sa aking mga kababayan, lalo na po sa Samarica at MAPSA, na sana dalhin ang tunay na boses ng edukasyon, nag-iisang A-Teacher Party List sa Kongreso come 2012-2025. Maraming salamat po sa inyong lahat at isang magandang gabi. Sana ay makatulong sa inyo. At sana huwag niyo po akong puhusgahan, no? Dahil totoong totoo, lahat ang aking binigkas sa inyong gabing ito at sa unang pagkakataon lang po ako nag-confess sa taong bayan, sa aking mga kababayan, bakit kaming dalawa ay nagkasama. Maraming salamat po at magandang gabi.